Tatlong kongresista nakakalagkad ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sinampahan na reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan na Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbering dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga Diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umunong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo. Na-target pa naman sanang i-live stream sa unang pagkakataon. Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-live stream ng pagdinig. And we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Nilinaw din ng ICI ang nabanggit ni Chairman Andres Reyes Jr. sa Senate hearing na 1% kickback umano na natatanggap ng opisina ng DPWH na nasunog sa Quezon City. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note that this information is only alleged. This matter will still need to be verified by the Commission. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagde-deploy ng unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.